Paalala po sa publiko, tiyaking may selyo mula sa Meat Inspection Service ang bibilhing karne. Kanina sinalakay ng mga otoridad ang isang iligal na katayan ng baboy sa Barangay Pansol, Quezon City. Pasintabi po sa mga nanananghalian, bukod sa wala nang permit, iniipis pa ang katayan. Ang mainit na balita hatid ni Victoria Tulad. Bago magliwanag, hinalughog ng Quezon City Veterinary Department ang Kaingin 2, Barangay Pansol. Nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na may iligal na katayan ng baboy sa lugar na 12 taon nang nag-ooperate. Natsyempohan ng grupo si Allen Basco, isa sa mga taga-katay ng baboy. Pero giit niya, wala pa silang kinakatay at hindi rin nila ito ginagawa araw-araw. Ang tao dito may pera lang po pagka Sabado at Linggo. Hindi naman kaya ng tao araw-araw. Pero nang pasukin ng otoridad ang isang bahay, doon na tumambad ang mga nakatay na baboy. Bukod sa walang permiso ang katayan, marumi pa ang pinaggagawaan nito. Nakakalat lang sa sahig ang laman loob ng hayop. May mga ipis sa pader, sira na ang bubong at marumi ang kulungan ng mga baboy. Ayon sa City Veterinarian, hot meat ang tawag sa hayop na kinatay ng walang meat inspection certificate. Delikado sa meat consumers dahil uninspected meat nga ito Hindi siya na-inspection. So maaring kinatay siya may sakit, maaring patay siya na kinatay. Na-surveillance to 2 weeks ago. Actually, yung palengke na pinagbagsakan nila, I think wala rin mga business permit yun Isang nagngangalang Elmer Rivera ang may-ari raw ng katayan. Kinumpiska ng QC Veterinary Department ang mga gamit sa illegal na slaughterhouse. Dadalhin naman sa kanilang opisina ang karne ng mga kinatay na baboy para matiyak kung ligtas pa ba itong kainin. Naharap sa patong-patong na kaso sina Basco at Rivera. Yung Republic Act number 10536 na nagsasabi na hot meat ang mga kanyang mga kinakatay dito. Ang isa pang violation niya ang Quezon City Revenue Code kasi wala siyang business permit. Isa pang violation niya ang Sanitation Code of the Philippines. Sinadya rin ng grupo ang E-Fresh Meat Store sa Barangay Pansol. Isa raw kasi ito sa mga tindahan na binabagsakan ng hot meat, pero sarado pa ito. 200,000 pesos hanggang 1 million pesos ang multa sa mga mahuhuling nag-ooperate ng iligal na katayan. Makukulong din sila ng 6 na taon hanggang 12 taon. Paalala ng otoridad sa mga mamimili, hanapin ang seal of approval ng National Meat Inspection Service sa karne para matiyak na ligtas itong kainin. Kailangan din daw ng meat inspection certificate. Victoria Tulad, GMA News.